Pilipinas, ang oras pa 6:43. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang DZRH Usapang Legal kasama Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Uy, 29 na sa buwan ng July. Bukas katapusan na. 30 days sa September, April, June, and November. O nga. May 31 pa pala. Hindi pa pala katapusan. Sorry naman, kailangan ko pang kantahin yun para matandaan. But anyway, no, malapit na po ang swelde. Kaunting kembot na lang. Anyway, samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. Pag-uusapan po natin may kinalaman sa kasal. Validity ng kasal. Kung, no, ang tanong, attorney, pwede na ba akong magpakasal ulit? No? Kasi wala namang record yung unang kasal ko eh. Hindi naman lumalabas sa PSA. 10 years na po kaming kasal nung una kong asawa pero hindi naman po lumabas eh. Wala po kaming record. Tinitingnan ko po. Wala rin po sa local civil register eh. Pwede na ba yun? Kahit hindi ako magpaanal? Eh, ang tanong muna, valid ba yung unang kasal mo? Kahit hindi rehistrado sa PSA. Ayun. Usapang Legal. Kaya naman if you have questions, 0919-282-6485, pwede din po kayong sumali sa ating talakayan sa pamamagitan ng pagpapadala ng comments sa ating DZRH News Television at DZRH TV 4K live stream bilang comment. Yan po ay sa YouTube o kaya naman, no, nakatutok din po ako sa DZRH TV Television Facebook page at sa DZRH News Facebook page. Pareho pong mga naka-live yan. Ipadala po ang inyong questions bilang comment. Usapang Legal. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyong lahat. At syempre pa, no? Ang unang tanong ay may visa ba ang kasal kung walang rehistro sa PSA? Ito pong PSA ay Philippine Statistics Authority. Ito po ang bagong pangalan or lumang bago. Ito po ang medyo bago-bagong pangalan ng National Statistics Authority. Ayan. Para po sa kaalaman ng lahat, kapag ka po ikinasal ang dalawang tao, sasabihin nyo na naman, paano ko nalaman ito? Wala naman akong asawa. Pero ganito po kasi, kapag ka po ikinasal, pag kaya ay compliant sa mga requirements, at kayo ay ikinasal na, yun pong pinipirmahan ninyong mga dokumento. Di ba may pinapipirmahan na kahaba-haba, karami-rami, kasama na yung mga pinipirmahan ng mga witnesses ng inyong mga ninong at ninang at yung pinipirmahan ni father o ni mayor o ni pastor, no? Yun po, no, ay isinasubmit, no, doon sa local civil registrar, sa LCR, no? Ito po ay obligasyon ng nagkasal sa inyo. Ang nagsasubmit ng mga dokumentong ito na pinirmahan ninyo na karami-rami, ilang pages ito, yun pong nagkasal sa inyo. So halimbawa, ikinasal kayo sa Santo Niño Parish, no? Si Father Peter Meter, siya ang may obligasyon na isubmit ito, or yung tanggapan ni Father, ang may obligasyon na isubmit ito sa LCR. Ang sinasabi po, ng ating Philippine Statistics Authority, within 15 days mula sa pagkakasal, dapat ipinapadala na ito, isinasubmit na ito sa local civil registrar. Kapag ka natanggap na ito ng LCR, ito po ay re-reviewin bago pa isubmit or i-transmit sa Philippine Statistics Authority. Once transmitted to the Philippine Statistics Authority, a few months after, pwede na po kayong mag-request ng kopya ng inyong marriage certificate. Usapang Legal. So in short, kung halimbawa sasabihin niyo, attorney, paano naman, iniipit ng asawa ko yung dokumento, hindi yung asawa mo ang mag-iipit nun because hindi siya ang may
possession ng mga dokumento. Ang naghahawak nun si father o kaya si mayor, yung office of the mayor, o kaya naman yung office ni judge kung kayo ay ikinasal sa huwes, no? O kaya naman po ay sa imam o o kaya pastor, ano? Basta kung sino man na merong kapangyarihan na mag-solemnize ng marriage. So hindi po yung mga partido sa kasal ang nagsasubmit nito. Usapang Legal. In fact, kapag po lumagpas ng 15 days, no, mula sa pagkakasal at hindi pa rin na isasubmit ang dokumentong ito and later on na isinabit, kailangan po ng iba pang mga requirements kagaya ng affidavit, no, at magpapaliwanag yung solemnizing officer o yung nagkasal sa inyo kung bakit hindi niya na i-submit on time, no, within the deadline yung mga dokumento. Usapang Legal. Kapag hindi satisfactory yung kanyang explanation o paliwanag, maari po siyang magkaroon ng pananagutan administrative liability kasama na yung revocation ng kanyang kapangyarihan na makapag-solemnize ng marriage. Usapang Legal. In short po, no, kapag ka po ang dalawang tao ay ikinasal, no, assuming na lahat ng essential and formal requisites ng marriage ay kumpleto, pero yung kanilang record, kanilang mga pinirmahan ay hindi na isubmit sa Philippine Statistics Authority, kaya naman lumalabas sa Sinomar ay single at ready to mingle, no, o kaya naman single pa rin, wala record ng kasal, hindi po ibig sabihin ay hindi kasal ang dalawang tao. Hindi ito nangangahulugan na, no, na hindi valid or hindi existing ang kasal. Usapang Legal. Ayun yung bagaman po, no, at sinasabi na ang marriage certificate ang best proof of marriage between a man and the woman, yung marriage contract nila ang pinakamatibay or pinakamagandang ebidensya ng kasal, hindi ito limitado doon. Maari ring patunayan kahit walang marriage contract, kahit walang marriage certificate, maari pa ring patunayan na kasal kayong dalawa sa pamamagitan ng iba pang mga ebidensya. Usapang Legal. Okay, so ayon po sa Supreme Court, ano, sa mga kaso na nila, napakarami na pong desisyon, ano, ng ating Supreme Court, walang epekto sa validity o sa bisa ng kasal ang hindi pagpaparehistro nito. No? Kaya ikaw, mister, kaya ikaw, misis, kahit pa walang record ang unang kasal mo, kapag ikaw ay nagpakasal sa pangalawang beses nang hindi pa na-declare na void or naaanal ang inyong unang kasal, ay maari kang maghimas ng rehas na bakal. Usapang Legal. Bakit kanyo? Ito po ay kasong kriminal, tinatawag na bigamy. Usapang Legal. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Jerry Sumagaysay, Gael Enriquez, Roxanne Costa, Raul Destacamento dyan sa Sorsogon City. Jerry Sumagaysay saan po ba kayo? Jericho Ferrer, Kenneth Arevalo, Mirna de la Cruz sa Quezon City. Dante Reyes, stay safe, I love you daw. Magandang gabi po sa inyo. Mami Belen Rivera, magandang gabi. Ganyan din Eduardo Narvaez, sa iyo din, hindi ko pa mabasa yung iba, pero magparamdam po kayo, ha. Jam, na-miss kita dyan sa Edmonton, Alberta, Canada. Rolanda Vicencio sa Gimba, Nueva Ecija. Si Jam, 4:47 AM daw. Maraming salamat. Na-appreciate ko po ang paggising ninyo ng maaga para panoorin tayo. Si Miss Joy Garimbaw, Bongski, Aunt May, magandang gabi. Si Melvin Letrodo, si Lyra Tukay, magandang gabi po sa inyong lahat. Usapang Legal. At syempre pa, pwede pa rin po kayo magpadala ng inyong mga questions after po ng ating short commercial, hopefully. Ay magbabalik tayo at sasagutin na natin ang inyong iba pang mga questions. Diyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Kung
pwede na bang magpakasal ulit? Wala naman, attorney, wala naman na kaming record sa PSA Wala namang record. May sino more nga ako, certificate of marriage No? Ibig sabihin, wala akong asawa. Hindi kami kasal. Walang record sino maghahabol sa akin. Pareho na naman kaming merong kanya-kanyang pamilya. Usapang Legal. Paano kung topakin? Paano kung biglang topakin? Nainis sa'yo, nagalit sa'yo, merong hiningi sa'yo, ginamit pang blackmail. O kaya naman, ikaw, mister, o ikaw, misis, no? Bigla-bigla merong naiinggit sa'yo sa trabaho. Paano kung yun? Ginamit itong fact, no? Na nagpakasal ka ulit. Take note po, criminal po ito. Dahil syempre, kapag may humihingi kayo, nagre-request po tayo ng, diba, ng marriage license. No? Ito po ay mga sinusumpaan na wala pa rin kayong kasal. At nanunumpa rin kayo, may mga dokumento na nagsasabi na hindi pa ako kasal sa iba, wala akong record ng kasal. Di nagsinungaling ka na. Perjuring matuturing. Usapang Legal. Kaya hindi pa pwedeng sabihin ng attorney, wala naman ba't pa ako gagastos ng annulment? Attorney, kailangan, di ba, patunayan na kasal kami, no? Meron pong mga paraan, para mapatunayan yung kasal ninyo. Hindi nangangahulugan na wala kayo sa PSA or walang record sa PSA ang inyong kasal. Wala na, no? Pwedeng gamitin yung testimonya nung nagkasal sa inyo. Pwede din gamitin yung mga video, di ba? Usong-uso na ngayon yung anong tawag? Real-time edit, no? Yung kapag ikinakasal, di ba? May mga nagvi-video, may nagpi-picture. Paano? Yung mga kaibigan ninyo, yung mga witnesses ninyo, nagpicture. I'm sure meron yung ganyan. So, ano sasabihin nyo? Hindi sa movie lang po yun. Kunya-kunyarian lang. Hindi. Pwede po yung gamitin. Pati yung mga wedding invitations, no? Yung mga wedding announcements, no? Testimonya ng witnesses at solemnizing officers and even other documents. Kagaya ng, for example, yung baptismal certificate. Alam ba, nagkaanak kayo. Nirehistro ninyo ang anak ninyo. Nakalagay doon si nanay at si tatay married to. Ebidensya po ito, no? Na kayo ay nagpakasal nga. Usapang Legal. O kaya naman yung reputasyon ninyo sa barangay nagsasama. The presumption is nagsasama kayo, mag-asawa kayo. Pinakilala, eto nga pala ang misis ko, eto nga pala ang mister ko. Even those pinagpakilala na ninyo, maari pong mag-testify pabor, no? Para sabihin na ikinasal po, mag-asawa po talaga yung dalawang yaan. Ayan. Usapang Legal. RHTV, paki-flash nga yung ating first question dyan kasi nandyan yung detalye. Magandang araw po, attorney. Nakakuha po ako ng Sinumar sa NSO na wala akong record ng marriage pero ikinasal po kami sa simbahan. 2 years na po ako hiwalay. Pwede na po ba ako magpakasal? The answer is no. No, ba't ka magpapakasal? Kahit walang record o walang lumalabas na kasal, ikaw ay ikinasal pa rin. Simbahan nga kamo ang pinagkasalan ninyo. Take note po, pare-pareho lang po ang epekto ng kasal sa simbahan, sa huwes, sa mayor, sa pastor, sa imam, o kung ano pa man. Kahit pa doon sa general, doon sa, kung halimbawa po kayo sundalo at gusto niyo magpakasal o kaya nasa airplane kayo o nasa barko kayo, yun, yung kapitan, valid din po yun. Assuming na kumpleto po sa mga requirements. Usapang Legal. Meron pong tinatawag na formal at essential requisites of marriage. Yun pong mga requirements na ito, no? Nakasaad po ito sa ating family code dahil sabi nga po ng Article 2 yung ng family code, yung essential requisites para magkaroon ng visa ang isang kasal ay dalawa lang. Legal capacity. Ano yung legal capacity? Dapat nasa tamang edad. Anong edad? 18 pataas, no? Take note po, ito pong 18 pataas ay sa pag-uumpisa ng family code, which is 1988. Prior to this, yung 16, 17, pwede nang ikasal. Ayan. So kung ikinasal kayo before the effectivity of the family code, at tapos kayo ay 16, 18, chances are valid ang marriage ninyo. Usapang Legal. Kapag ka po ang isa sa dalawang ito or parehong wala ito, yung presensya ng yung first essential requisite is legal capacity, nasa edad, walang sabit. Pangalawa, consent, no? Yung
bukal sa loob, walang pilitan, hindi pinikot, no? Walang elemento ng fraud, panloloko. Yun pong consent freely given. Kapag kayong dalawang ito available, chances are valid ang kasal ninyo. Meron din tinatawag na formal requisites of marriage. Yung authority ng solemnizing officer, no, yung kapangyarihan. So kung kayo ay ikinasal, ang paborito kong technician si Jeric Barreto, walang bisa ang kasal nyo dahil wala siyang kapangyarihan na magpakasal. No? Kung kayo ay ikinasal ni attorney, walang bisa ang kasal nyo because si attorney ay walang kapangyarihan na magkasal. Usapang Legal. Say for example, si Mayor, ito nangyayari ito ha, kasalang bayan, lalo na kapag ka magpapasko o kaya pinakamadalas magba-Valentine's Day. Mayroong kasalang bayan, no? Ang nangyayari si Mayor ang magkakasal. Pero si Mayor biglang nagkasakit. Oh? Sinabi niya dun sa kanyang staff, ikaw na lang muna, Chief of Staff, ikaw na lang muna ang magkasal sa kanila. Valid ba yun? The answer is no, because walang kapangyarihan si Chief of Staff na mag-solemnize ng marriage. Usapang Legal. Now, yung marriage ceremony, yung valid marriage license, ayan, dito po nagkakatalo. Valid marriage license. Ang marriage license, ina-applyan doon sa local civil register, sa munisipyo. No? Ang marriage license po ay valid for 120 days. Anong ibig sabihin nito? Kapag ka lumagpas ng 120 days na, no, paso na yung inyong marriage license, it is as if wala kayong marriage license. At kapag ikinasal kayo using an expired marriage license, walang bisa, void ang inyong kasal. Usapang Legal. Void from the very beginning. At syempre, yung totoong seremonyas, no? Merong seremonyas, may I do-han. Yes, I do. Merong ganon, no? Do you take Jeric Barreto as your lovely wedded husband? Okay, may mga ganon, no? Dapat ay merong seremonyas. Yun po ang mga formal requisites. Pag may depekto dito sa mga formal requisites na ito, voidable ang kasal. Ibig sabihin void, valid until annulled, or valid hanggat hindi pinawawalang bisa. Pero meron pong expiry, merong prescription ang pagsasampa ng kaso para mapa-void, ma-annul yung kasal. Ito usually is 5 taon lamang. Usapang Legal. Ayan. So, ibig sabihin doon sa first question natin, hindi pa rin po kayo maaring magpakasal. No? Kailangan pa rin. Halimbawa, assuming na wala kayong marriage certificate, wala kayong sa tamang edad, hindi nangangahulugan na pwede na kayong magpakasal pa rin. Why? Sinasabi po ng batas, tanging ang korte lamang ang magdideklara, hindi maaring pirmahan lamang ng mga partido. Kagaya nitong sinasabi ni, nasaan na ba yun? Meron kasing nagsasabi kanina, nagpirmahan lang po kami, sa bahay lang po, no? Bahay lang po kami nagpirmahan ng kasal. Hindi po yun valid kasi kailangan ng seremonya, hindi kailangang bongga, kahit simple lang, no? Pero sa harap o sa presensya ng isang solemnizing officer. Usapang Legal. So in short, kahit walang record ng kasal, nananatili po kayong kasal. At halimbawa po may depekto ito, may kulang, ang presumption is may kasal pa din kayo, kasado pa rin kayo, and therefore hindi pa rin kayo maaring magpakasal ulit hanggat walang deklarasyon o kaya naman ay walang annulment na nangyayari. Ayan. Usapang Legal. Napakahalaga po, no, mag-check kapag kayo kinasal, mag-check agad kayo sa Philippine Statistics Authority. Like after 3 months, no, i-check mo kagad. Tingnan niyo po kaagad kung lumabas na, no, ang inyong marriage certificate. Kung hindi pa, no, pwede po kayong mag-follow up sa ating local civil registrar na nakasasakop, no, doon sa lugar kung saan kayo ikinasal. Ayan, mahalaga po na pumunta kayo doon sa local civil registrar, no?
Mayroon pong mga meron pong tinatawag na meron pong mga tinatawag na meron pong tinatawag na delayed registration ng marriage, no? Kailangan po yung affidavit of delayed registration mula sa solemnizing officer o doon sa nagkasal sa inyo. Sinasabi na kung kailan nangyari ang kasal, yung mga partido o lahat ng detalye tungkol sa kasal. Pati na din yung mahalagang impormasyon at dahilan kung bakit na-delay ang pagpaparehistro sa kasal. Usapang Legal. Kung wala na po o patay na ang solemnizing officer, kailangan ng certification mula sa PSA para sa authority to solemnize marriage. Halimbawa, kinasal kayo kay Father Peter Meter. Si Father, no? Hindi na niya natapos, na ospital si Father, namatay, hindi na i-rehistro o na i-submit ang dokumento. Kailangan lang po ninyo ng certification na si Father na nagkasal sa inyo ay meron ng authority to solemnize. At syempre, lakipan nyo na din yung yung siguro kopya ng kanyang death certificate or i-allege doon na namatay si Father dahil hindi niya na-submit yung dokumento dahil nagkasakit siya and eventually namatay. Kailangan din po ninyo ng latest copy ng Certificate of No Record mula sa PSA or Local Civil Registrar, latest copy ng SINOMAR or Certificate of No Marriage ng parehong lalaki at parehong babae, so ibig sabihin dalawa, kayo ng mister o misis mo, yung original at duplicate copy ng marriage contract na may pirma ng mga ikinasal, at kung walang marriage certificate, kailangan po ng certification mula sa simbahan o sa solemnizing officer doon sa nagkasal sa inyo na naisagawa ang kasal, no? Kasi requirement po ng batas, no, na pag ikinasal kayo or papakasal kayo, merong kasal na totoong nangyari. Affidavit mula sa dalawang parties na nagsasabi na delayed yung registration at dahilan nito, certificate of application for marriage license, no? Bakit? Kasi pag kakasal ka, kailangan ng marriage license at mapatutunayan mo ito na nag-request ka nga, no, ng kopya ng marriage license mula doon sa local civil registrar. Usapang Legal. By the way, may pagkakataon po na hindi kailangan ng marriage license. Ito po yung mga nag-live-in o nagsama bilang mag-asawa sa iisang bubong sa loob ng 5 taon exclusively. Hindi yung papatlang-patlang ngayong buwan ang ka-live-in ko sa ganito, sa susunod na buwan ang ka-live-in ko sa ganito. Hindi yon. Dapat sa loob ng 5 taon kayo ay nagsama. May pagkakataon, totoong nagsama kayo pero nagtatrabaho sa ibang bansa, maaari pa rin po yung account for as long as kapag ka umuuwi, no, bumabalik ng Pilipinas, sa inyo pa rin umuuwi, no? Nagpipisa, nagsasama pa rin kayo. Valid po yun. 5 taon. So, ibig sabihin, 5 taon kayo nagsasama without the benefit of marriage, pero wala kayong legal impediment na magpakasal, pwede po ito. Affidavit of cohabitation. Usapang Legal. Huwag pong magsisinungaling, no, sa ganito. Kasi may pagkakataon yung iba, sino-shortcut, no? Gumagawa ng affidavit of cohabitation kahit pa hindi naman totoong nagsama, no? Ito po ay pwedeng basihan sa pagpapadeklara na walang bisa ang kasal because ito pong affidavit of cohabitation ay kumbaga humahalili doon sa requirement ng marriage license. And therefore, kung nagsinungaling kayo at hindi naman totoong nagsama kayo sa loob ng 5 taon without the benefit of marriage and without any legal impediment, it is as good as wala kayong lisensya. And therefore, pwedeng ipadeklarang walang bisa ang inyong kasal. And this has happened in several cases na nahandle ko po sa for declaration of nullity of marriage. Usapang Legal. Kung mayroon na pong anak, kailangan po yung copy ng birth certificate ng anak kung saan nakasaad yung birth, yung date and place ng kasal. At kung ikinasal sa labas ng simbahan, kailangan ng letter of request ng solemnizing officer outside of the church. Yan po ang mga requirements para maiparehistro yung kasal kahit pa late na. Usapang Legal. Okay, so, by the way, yun pong kasal sa pagitan ng mga minor de edad, mga bata, ay meron na pong
Meron na pong pagbabawal. Ito po ay naging batas sa pamamagitan ng Republic Act 11596, yung Act Prohibiting the Practice of Child Marriage. Panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte na isa batas po ito. Sa ilalim po ng RA 11596, ang mga solemnizing officer, mga magulang, mga tagapag-alaga, ang mga magdudulot or mag-aayos ng magpapadali ng nag-aayos ng child marriage, gayon din ang nasa hustong taong gulang na kinakasama ng bata ay papatawan ng multa hanggang 50,000 pesos at pagkakulong ng hanggang 12 years kapag ka po involved sa child marriage. Usapang Legal! O diba? Kaya yung mga pinipilit dyan, mamaya, sasagutin po natin. May question kasi dito tungkol sa attorney, i-flash ng mga RHTV kasi yung isa, dinaya naman yung edad. No? May question kasi, dinaya nila yung edad. Ngayon, naghiwalay. Yan ang problema. Nagsinungaling sila na sila ay pinataas nila, nagpatanda sila para kunyari pwede na silang ikasal. Ganito po kasi yun. Kapag ka 18, at hanggang 21 or 18 pero below 21 years of age, requirement po ng batas ng parental consent ng bata or ng minor ng ikakasal na nandoon sa age na yun, nasa range na yun. No? Kapag ka po walang parental consent, pwede po yung magulang mismo, no, ay mag-file ng annulment of marriage, no, pawalang bisa ang kasal ng kanilang anak na hindi nakuhanan ng parental consent. Usapang Legal! Kapag ka 21 pataas, but below 24, no, kailangan po ng parental advice na hindi naman po nakaapekto sa validity. No? So, napakahalaga po ng parental consent kung below 21 ang ikakasal. Otherwise, no? Meron pong isang politiko, not politiko, isa sa pinakamayamang tao dito sa Pilipinas, hindi ko na lang babanggitin, no? Para sa privacy na din, na itong si billionaire, ay yung anak niya ay anak niyang babae ay nagtanan sa Hong Kong, no? Below 21. So doon nagpakasal sa Hong Kong, binawi ni Father Billionaire, no? At walang visa niya ang kasal ng kanyang anak. Nangyari po ito. This is a true story. Usapang Legal! Magandang gabi sa iyo, June Irene Maranan, watching dyan sa Lemery, Batangas. Si Gael, sabi niya, kilala ko nga, kasal sa Pinas, nagpakasal din dito sa HK AFAM. Marilu de Guzman, ay namiss kita. Magandang gabi, Zach Seda Jr., si Tristan Wyatt Gulay, Target Bix, magandang gabi sa iyo. Sita Resterio sa Cavite, Elizabeth Fria sa San Jose, California, Jerry Sumagaysay, at si Dante Reyes, si Irene Almodovar, Ma'am Mirna de la Cruz sa Quezon City, Grace Recta na Imbag Arabii, at maraming iba pa. Yung mga iba pong mga questions, hinahanap ko, baka mapansin. June Pereira, sabi niya, nag-file ng divorce ang misis ko sa US. Meron akong hawak na kopya. Anong gagawin ko para ma-file sa PSA? Do I need to go to court and have it recognized prior to bringing it to PSA? Kailangan po ninyo na iparecognize ang divorce decree dito sa Pilipinas. Ito po ay sa pamamagitan ng pag-file ng petition for recognition of divorce dito po sa Philippine Court. Usapang Legal! Aldos Villamatar, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi, Joseph Abalos, Mike Duran sa Davao City, Violeta Montecalvo Zambrano, Moonbeats, si Luz Alcantilado, magandang gabi. Ay, pirmahan daw lang sa bahay. Siyempre, wala po itong visa. No? Ang magiging problema po ninyo, kahit pa wala itong visa, lalo na kung ito ay nairehistro, ay magdudulog pa rin po kayo sa korte. Usapang Legal!
Yung mga nanonood sa atin dyan sa iba't ibang panig ng mundo, maraming salamat po sa inyo. Next question please, RHTV. Yan, attorney, nag-check po ako sa NSO to walang record ng aming kasal. Nag-aaway po kami ng misis ko at gusto ko na siyang hiwalayan. Pwede na po ba akong magpakasal? Muli, total, wala naman akong record sa PSO na ako ay ikinasal. The answer is no. Ayan, sabi mo, nag-aaway na kayo ng misis mo. Paano kung mapag-initan ka? Delikado ka, no? Tita Ami Miraflor Garcia, magandang gabi. Na-miss din kita. Jerwin Galindo, magandang gabi. Mami Belen Rivera, Lilia Seco, and of course, syempre, si Rex Seco. Ganyan din, Elisa Seco, welcome back home na nagbakasyon dyan sa Taiwan. Magandang gabi sa inyo dyan sa Tondo, Maynila. Usapang Legal. Next question, before we pause for commercial, pwede na rin ba maging valid ang kasal kung merong marriage certificate pero wala namang simbahan sa lugar kung saan sila ikinasal? At kung affidavit of cohabitation at oath of solemnizing officer na walang record at no entry, masasabi bang may visa pa rin ito? Kasi maari rin po namang maging valid kahit hindi sa simbahan, di ba? Merong mga garden wedding, merong beach wedding. So hindi talaga yun ganun ka-issue. Ang issue dyan ay nagkaroon ba ng, totoo bang may seremonyas? Totoo bang may kapangyarihan itong solemnizing officer? O kung wala man siyang kapangyarihan, at least kayo ba, isa ba sa inyo ay at least naniniwala na meron siyang kapangyarihan na mag-solemnize? No? At kahit pa walang record at no entry, masasabing may visa pa rin. No? Ito, kahit po may visa o wala, no? Lalong-lalo na kung walang visa, kailangan po ninyo itong ipadeklarang walang visa. Usapang Legal. Ayan, si Jerwin Galindo sa Nueva Ecija, Alicia Hubay at maraming iba pa. Magandang gabi po sa inyo. Yung iba pa, Evitz Escueta, at syempre pa, yung iba pang mga questions hahanapin ko po. Magbabalik pa po ang DZRH Usapang Legal kasama Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco. Ilan po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo. Kasi Attorney Rina Seco, Usapang Legal. Nagbabalik pa DZRH Usapang Legal kasama Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco. Tinatalakay po natin yung validity ng marriage na hindi naman na-irehistro. Meron magandang question dito, ikinasal daw sa ibang bansa, no? Nasaan na ba yun? Ikinasal sa ibang bansa, no? Tapos ikinasal din dito sa Pilipinas. Magkaibang tao, no? Ang pinakasalan niya. So, ikinasal na siya dito sa Pilipinas. Tapos nagkaroon sila ng karelasyon sa ibang bansa. Tapos nagpakasal siya doon, no? Ang tanong ngayon, pwede daw bang usigin para sa bigamy? Ayan. Usapang Legal. Abay, syempre naman. Hindi lang doon. Hindi lang sa bigamy. Diba? Yung marital infidelity, vowsin na rin po yun. Pumapasok po siya dun sa psychological or emotional violence na maaaring file dito sa Pilipinas. Meron po kasi, bagaman at meron tinatawag na territoriality at ang Philippine laws ay nag-operate lamang or applicable lamang sa kanyang mga citizens, at dito sa teritoryo ng Pilipinas may mga krimen po na maaring makommit sa ibang bansa at pwedeng i-prosecute dito. Kasama doon ang bigamya. Kasama din po yung psychological or emotional violence under ng VAUSI. Usapang Legal. Okay. Magandang gabi po, attorney. Ang anak ko iniwan ng asawa. 16 years mag-isa siya nagpalaki. Kasi nag-iisang anak ng asawa niya yung lalaki. Nag-apply noon ng annulment pero hindi nag-grant. Si Attorney Blanc ang pinirahan lang kami. Okay. Hindi po sa lahat ng pagkakataon na isinasampa ang kaso ay na-approve or nag-grant. Malaki pong factor yung inyong mga ebidensya, yung tibay ng inyong aligasyon at yung pagpapatunay nito. No? Kung ano po yung ground, ground sa inyong petisyon, dapat po ay malinaw na ma-establish sa pamamagitan ng matibay at convincing evidence. No? Of course, malaking factor din po yung abogado, commitment ng abogado.
at yung syempre yung eksperyensya. Yan, nagmamatter po iyon. Usapang Legal. Kaya kung kukuha po kayo ng abogado, syempre yung maayos ang reputasyon. Hindi ko na lang po babanggitin yung pangalan, parang kilala ko yung abogado nyo. Hindi ko rin po alam kung ano ang kanyang reputasyon. Pero alam kong mayaman siya. Magandang gabi din niya, Asuncion Herman, Florence Regalo, at Alicia Hubay. Si Aunt May ko, Ma'am Attorney, paano kung nagpakasal sila sa ibang bansa pero valid pa yung kasal nila sa Pilipinas? Siyempre, bigam mo yan. Bigamy. Next question, please. RHTV. Ano po ang dapat gawin na hindi register yung siguro contract of marriage or marriage contract ng mama ko sa PSA. Wala po sila record doon. Okay, kung wala record, again, binanggit na natin yung mga requirements. Pwede mong balikan yung naging talakayan natin earlier, no? Dahil doon tinalakay ko kung paano magpa-delayed registration. Okay, next question please. Meron pa ba RHTV? Meron pa ba? All walay na. Yan. So, if there are no more questions, magandang gabi Nelly Pasco Abes. Magandang gabi po sa inyo. Si Jerwin Galindo, magandang gabi. Hindi ko na makuha yung ibang mga questions na tatabunan po. Pasensya na, pwede po ninyong ipadala. Si Hilo Campo, magandang gabi. At syempre pa Evitz Escueta. Mga taga Tiaong Quezon, magandang gabi. Luz, magandang gabi sa iyo. At Ma'am Grace Recta. Ba't yung tatay ko kasal sila ng nanay? Tapos naghiwalay sila, nagpakasal siya ulit sa iba. Valid po ba yun? Yung pangalawa, no? Ay hindi po valid. Usapang Legal. Take note lamang po, kahit pa sabihin natin, attorney, hindi naman valid yung kasal ko sa una, magpapakasal na lang ako. Yung pangalawang kasal mo, bagaman at hindi valid yung kasal mo sa una, bigamos pa din. Although defense mo na lang or depensa mo na lang na, hindi naman po valid yung kasal ko. But then again, hindi po ibig sabihin, no, na yung unang kasal mo ay void, nagpakasal ka uli habang hindi pa nadedeklara ay valid yung pangalawang kasal mo, void pa din. Kasi at that time, kailangan requirement po ng batas para makapagpakasal ka ulit ay meron munang deklarasyon mula sa korte na walang bisa o pinawawalang bisa ang inyong kasal. Ang inyo pong status ay hindi subject sa kasunduan lamang ninyong dalawa ng inyong napangasawa. Usapang Legal. Kahit pa balasubas man siya o balasubas ka man. Ayan. Sabi ni Rosario, in case po walang record sa PSA or NSO, pwede naman po mag-process ng delayed registration of marriage doon sa local civil registrar ng place kung saan sila ikinasal. Ang requirements ay yung negative result sa PSA, certificate of marriage sa simbahan kung saan sila ikinasal, kasi mayroon din record ang simbahan yan. Joint affidavit of two disinterested persons at saka yung evidence like photos and wedding videos. Yung pong affidavit of two disinterested persons, no? Maaring yung dumalo sa kasal nyo, no? Maganda yung dumalo sa kasal nyo na mag-affidavit. O ito po, no? Ako po si Jeric Barreto kasama si Josa Cruza at kami ay dumalo sa wedding ni XYZ at ito po yung pictures. Nandun din po kami, naka-gown pa nga po ako, naka-ano po ako, na pamatay. Diba? Usapang Legal. My next question dito, hanggang kailan valid ang kasal kung ito ay hindi rehistrado? Ay wala pong expiration ang kasal, registered man o hindi rehistrado. So wala po itong bearing, walang epekto, no? So yan, ganyan din po ang kaso ko, attorney, kinasal kami, mag-18 pa lang ako, peke edad ko para maging 18 ako, nakit ang kinakasama ko, kaya hiwalay kami agad. 22 years na kaming hiwalay. Kapag ka po ikinasal kayo na hindi pa kayo dapat ikakasal, ibig sabihin wala pa sa marrying age, below 18, no? Hindi po nagpiprescribe, no? Wala pong expiration ang inyong karapatan na magpetisyon sa korte para ideklarang walang bisa ang inyong kasal. Kahit 30 years na kayo mula nang naikasal, kung kayo ay minor de edad at wala pa sa marrying age nang kayo ay nagpakasal, kahit pa pineke, o ibang usapin po yung pamimeke, no? Kriminal na kaso po yun. But I don't think they will continue with it. So pwede pa rin pong ipadeklarang walang bisa ang inyong kasal. Usapang Legal. Attorney, kaso ko po, pinatanda ako, ginawa akong 18 pero nung time
time na kinasal kami ay 16 pa lang ako, 20 years na po kaming hiwalay. Ay ganun po yun, no? Again, pag below 18, no, pwede po kayong magpetisyon sa korte kahit pa matagal na itong nangyari. No? Ako po ay kasal noong March 11. Ako po ay 17 pa noon. September po ako mag-18. Ngayon, dinaya po yung birth certificate ko po para maging 18 at ni-late registration po ng biyanan ko para lang maikasal kami nung anak niya. Pero magkaiba po ang date ng birth ko po sa marriage contract at sa original birth certificate ko. Salamat at nalinawan niyo po ako. Ayan. Usapang Legal. Maraming salamat po sa napakagandang topic. Isa po ako ikinasal ng 16 years old. Paano po pagproseso ng papawalang visa ng kasal? Mag-una po, mag-coordinate po kayo sa lawyer, makatutulong, humingi na kaagad kayo ng original copy ng PSA birth certificate, ng inyong marriage contract or marriage certificate, at yung po mga resibo, no, sa pag-apply ninyo nito, yung binayaran ninyo, wag i-detach kasama po yan sa mga exhibits or mga annexes or exhibits. Ibig sabihin mga ebidensya na ipinakikita sa korte. Kasama po yun. Walang, hindi po i-honor ng korte ang inyong birth certificate o inyong marriage contract kahit pagaling ito sa PSA kung wala yung naka-attach na resibo. So, hindi po winawala. Sabi lang Nanay Florico, wag mawagtik. Usapang Legal. Wag iwagtik ang resibo. Napakahalaga ng mga resibong ito. Okay. Ay, naubos na po ang oras natin, Florence Regalo. O yung kay Ma'am Nelly, naku, pasensya na po kayo. Jerry Fajardo Barbosa, magandang gabi po sa inyo. At yung mga hindi ko po nabasa, ay pasensya na. Magsama-sama po ulit tayo on Thursday. Nakasama ko po sa kabilang side ang aking paborito, si Jeric Barreto. At syempre pa, ay sorry, may flash report muna. Saglit lang. Flash Report. Ano ba yun? Nakakalimutan ko. Anyway, ibinaba na po ng PhilFolks sa Alert Level 2 ang Bulkang Canlaon sa Negros Island mula sa Alert Level 3 matapos makita ng overall decreasing trend sa mga monitoring parameter tulad ng volcanic earthquakes at gas emissions. Abangan po ang buong detalye mamaya sa tomorrow's News Tonight. At ako ng Papanyara ng Bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.